بسم الله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So Ustad, ito yung tanong, ano ang kahalagahan ng pagpapakatotoo ng isang tao sa kanyang relihiyon? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yung as-sidq ay ito yung sa Tagalog na ang pagpapakatotoo. Kabilang ito sa makarimil akhlaq. Kapag sinabi natin makarimil akhlaq, kabilang ito sa magandang kaugalian at kabilang ito sa pinakamahalagang katangian na dapat ang isang Muslim o isang mananampalataya ay nagtatangi ng gantong mga kaugalian o katangian. Yung pagpapakatotoo. Pag sinabi natin as-sidq, ang tinutukoy talaga ng pagpapakatotoo ng isang Muslim dito, sidquhu ma'allah. Ito yung pagpapakatotoo ng isang mananampalataya sa kanyang iman kay Allah Ta'ala. Pagpapakatotoo ng isang mananampalataya sa kanyang iman kay Allah Ta'ala. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga si Allah Ta'ala nagsabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O kayong mga nananampalataya, katakutan niyo si Allah Ta'ala. Tapos sabi niya, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Matakot kayo kay Allah Ta'ala at mapabilang kayo sa mga tao nagpapakatotoo. So, itong bagay na to ay pinahalagahan din ng relihiyon ng Islam at kabilang ito sa pundasyon ng ating iman. Kabilang ito sa pundasyon ng ating iman para mabuo ang totoong paniniwala mo, pananampalataya mo kay Allah Ta'ala ay dapat magpapakatotoo ka sa Kanya, sa pananampalataya mo kay Allah Ta'ala. Kaya binanggit din sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alaikum bis-sidq. Ay sabi niya, sumainyo ang pagpapakatotoo. Yung pagiging truth ng isang tao sa kanyang pananampalataya kay Allah Ta'ala. At yakulo Imam Ibn al-Qayyim, sabi niya, Ibn al-Qayyim rahimahullah, sabi niya, laysa shay'un anfa' lil 'abd. Wala na, sabi niya, mas nakakabuti pa sa isang tao, sa isang Muslim, sabi niya, man sadaqa rabbahu fi jami'i umurihi. Maliban na lamang, sabi niya, kapag naging makatotohanan yung isang tao sa kanyang iman kay Allah Ta'ala sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng bagay. Sabi niya, ma'asidqil azima fayasduqu fi azmihi, at maging makatotohanan sa kanyang sarili at sa kanyang gawa. Ibig sabihin, kapag gagawa ka ng isang ibada, gagawa ka ng isang bagay, dapat yung isang bagay, yung isang ibada na to ay totoo na ginagawa mo para kay Allah Ta'ala. Ba'idu anir riya, malayo ka sa pagpapakitang tao. Malayo yung ginagawa mo isang bagay na gusto mo pinupuri ka ng tao. Malayo ka sa ginagawa mo sa isang magandang bagay na gusto mo iangat ka ng tao, na gusto mo lagi kang binabanggit ng tao, na gusto mo ganito yung pangalan mo na binabanggit at pinapalakpakan ka. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, falaw sadaqullah, yung mga munafiqun, sinabi ng Allah Ta'ala, law sadaqullah lakana khairan lahum. Kung nagpakatotoo lang sila yung mga munafiqun sa kanilang mga sinasabi at sa kanilang mga gawa, sa kanilang pananampalataya, mas mainam sana sa kanila. Mas mainam sana sa kanila yung ganung mga bagay dahil sila alam nila yung Islam at alam nila yung halaga ng pananampalataya. Fa Allah subhanahu wa ta'ala qad imtadaha Allah ta'ala fi ibadi wa wasafahum bis-sidq. Kabilang sa halaga ng katangian ng ganito yung pagpapakatotoo ng isang tao sa kanyang sa kanyang iman. Kaya nga pinuri ni Allah Ta'ala sa Quran si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dahil sa kanyang pagiging makatotohanan sa kanyang iman, umabot sa punto na kanyang tinalikuran yung kanyang sariling mahal na ama. Allah. Nang hindi naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ng kanyang ama, la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Sabi niya, kapag hindi ka tumigil ya Ibrahim, la arjumannak, babatuhin kita. Masasaktan ka sa akin. Hayaan mo na lang, sabi niya, ako. Sabi ng kanyang tatay.
Pero dahil sa tindi ng ang pagpapakatotoo ng kanyang iman, ang gusto lang naman talaga niya gabayan yung kanyang mahal na ama na si Azar, gusto lang niyang gabayan, at dahil makatotohanan siya sa kanyang pagdawa sa kanyang magulang, sa kanyang komunidad, sabi ng Allah Ta'ala bilang papuri sa kanya, wadhkur fil kitabi Ibrahim, alalahanin niyo yung aming propeta na si Ibrahim alayhi salatu wasalam, innahu kana siddiqan nabiyya. Masya Allah. Innahu kana siddiqan nabiy. Itong isang propeta na ito ay makatotohanan siya at isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Summa hadhihi al-akhlaq, itong kaugalian na to at pagpapakatotoo ng isang tao sa kanyang pananampalataya, tawarasat, ito ay lahat ng mga propeta ay nagkaroon sila ng kaugalian na ganito, hanggang sa umabot na pinuri rin ni Allah ta'ala si Ismail alayhi salatu wassalam sa kanyang pagdadakwa at sa kanyang pagsunod sa kanyang mahal na ama. Kasi bakit? Nung inutusan ng Allah Ta'ala si Ibrahim alayhi salatu wassalam ng kanyang isakripisyo yung kanyang anak bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya bunay inni ara fi manami anni adhbahuk, na kinatay daw kita, sinakripisyo daw kita kay Allah Ta'ala. Ang sabi ng kanyang anak bilang pagsunod sa makatotohan ng iman na meron silang dalawa, qala ya abatif al-ma tu'mar, gawin mo yung ipinag-utos sa'yo ng Allah Ta'ala. Kung hindi lang yung isang tao maging makatotohanan sa kanyang iman, sino ba naman sa atin ang kaya niyang patay yung kanyang anak? Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na bilang papuri sa kanya, wadhkur fil kitabi Ismail, at alalahanin niyo rin ang aming propeta na si Ismail. Sabi ng Allah Ta'ala, innahu kana sadiqal wa'ad wa kana rasulan nabiyya. Allah. Ganun yung ganito yung ipinakita ng mga propeta alayhi salatu wassalam. Ganito yung pinakita ng mga propeta alayhi salatu wassalam na dapat pahalagahan ng isang mananampalataya sa kanyang iman, na sa lahat ng sitwasyon, na sa lahat ng ibadah na kapag inutusan ka ni Allah Ta'ala, gawin mo yung ibadah na to, kun sadikan ma Allah, magpakatotoo ka sa kanya. Ibig sabihin, gagawin mo isang ibadah na ito na ang hinahangad mo dito yung gantimpala na nanggaling kay Allah Ta'ala. Yung hinahangad mo dito yung kabilang buhay, yurja biha wajhullah, na inaasam-asam mo dito ay si Allah subhanahu wa ta'ala lang. Kaya nga, si Allah subhanahu wa ta'ala, nung pinuri niya yung mga sahaba radiyallahu anhum, kabilang sa pinakakilala na sahaba na si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Si Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, kabilang sa mga sahaba na nung naniwala kay Propeta Muhammad, sa kabilang sa leader ng Al-Ansar sa Madina, kabilang siya sa mga pinuno ng Ansar sa Madina. Nung nag-umpisa yung digmaan ng Badar, wait lang, tingnan ko dyan ka lang, ganyan, tingnan ko nakita. Si Sa'ad ibn Mu'adh, nung nag-umpisa yung digmaan ng Badar, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa mag-umpisa yung digmaan sa Badar, sabi, ashiru ilayya ayyuhan nas, anong maipapayo niyo sa akin o kayong mga tao? Ang tinutukoy niya dito yung mga sahaba, hanggang nagsalita si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Tapos parang hindi siya pinansin ng Rasulullah. Hanggang sa nagsalita si Umar, nagsalita ibang mga sahabi, hindi sila pinansin ng Rasulullah. Hanggang sa napansin ni Sa'd bin Mu'adh, siya yung hinaantay ng Rasulullah magsalita. Siya yung hinaantay ng Rasulullah. Kasi bakit? Dahil leader ka ng isang tribo, kumbaga, leader to ng Maranao, ito leader ng Maguindanao. Kapag nagsalita ang leader, lahat susunod sa kanya. Ganun. Nagsalita si Sa'd bin Mu'adh, ya Rasulullah, sabi niya, ako ba inaantay mo magsalita? Sabi niya, wallahi ya Rasulullah. Sabi, wallahi ya Rasulullah, la naqulu laka, hindi namin sasabihin sa iyo yung sinabi ng Banu Israel kay Musa, idhaba faqatila anta wa rabbuka faqatila. Kung umalis ka, sabi niya, ikaw na lang biya Musa, pati si Allah taling Panginoon mo makipagdigmaan, ayaw namin. Hindi namin sasabihin sa ya Rasulullah. Naqul, ang sabihin namin sa ya Rasulullah, pumunta ka kahit saan mo gusto. Sabi niya, kahit pa sa karagatan makipagdigmaan ka, sasamahan ka namin. Allah. Hindi ka namin iwan ya Rasulullah. Kung anong kailangan mo sa kayamanan namin, ibibigay namin sa iyo. Yung tribo namin, isusuportahan ka namin. Anong kunin mo yung sa makakaya mo ya Rasulullah, susunod kami sa iyo ya Rasulullah. Hada sidiq, itong makatotohan ng iman ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Ito yung dahilan kung bakit sa digmaan ng Khandaq,
radiyallahu anhu nung sa digmaan ng Khandaq, nung siya ay tinamaan at siya ay nasyahid sa digmaan ng Khandaq, fa dhahaba Rasulullah, pumunta ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya at nakita na siya duguan sa digmaan ng Khandaq. Nung nakita ni Sa'd bin Mu'adh ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumakbo sa kanya, fahtadanahu Rasulullah, niyakap siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, nung umiyak si Sa'd bin Mu'adh, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at umiyak din ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito ni Sa'd bin Mu'adh radiyallahu anhu, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka qad anjazta ma wa'adta ya Mu'adh, tinupad mo yung pangako mo sa akin ya Mu'adh, na tinulungan mo ako at nanampalataya ka sa akin at naniwala ka sa akin ya Sa'd bin Mu'adh. Sabi ni Sa'd bin Mu'adh, ya Rasulullah, sabi niya, ganto. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, sabi si Allah Ta'ala, sayujizika Allah, tutuparin ng Allah Ta'ala, gaganting palang ka ng Allah Ta'ala, pinangako rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Fafahadat ruhuhu, at dito na shahid si Sa'd bin Mu'adh radiyallahu anhu. Wa ba'da fatra, pagkatapos ng saglit na iyon, fa nazala Jibril alayhi salatu wassalam, bumaba si Jibril alayhi salatu wassalam, fabashshara Rasulullah, at binalitaan niya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ihtazza arshur rahman bi mawti Sa'd, nag-shake yung arsh ng Allah Ta'ala sa pagkamatay ni Sa'd bin Mu'adh. Yaqulu Ibn Hajar al-Asqalani, nung ihtazza arshur rahman bi mawti Sa'd bin Mu'adh, ang tinutukoy dito ay natuwa ang Allah Ta'ala sa pagkamatay ni Sa'd bin Mu'adh dahil kukunin na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Haula, sila yung mga tao na kung saan, kaya nga sinabi ng Allah Ta'ala patungkol sa mga sahaba, sabi ng Allah Ta'ala, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alayh. Silang mga mananampalataya, nagpakatotoo sila sa kanilang paniniwala kay Allah Ta'ala. Paminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Meron sa kanila na shahid, meron sa kanila nag-continue pa rin sa pagdadakwa nila, tumulong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada huwa, ito ang tinutukoy na dapat ang isang tao magpakatotoo sa kanyang pananampalataya, na kung saan sa kanyang iman, sa kanyang ibada, sa pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa, ito din dapat magampanan ng isang mananampalataya sa kanyang iman sa lahat ng sitwasyon, na hindi siya gagawa ng ibada na kung saan pupurihin lang siya ng tao. Hindi siya gagawa ng isang ibada para masabi ang tao sa kanya. Hindi siya gagawa ng isang kabutihan na iiwanan yung kabutihan na to kasi hindi siya pinuri ng tao. Hanggang kailan tayo magpapakatotoo sa ating pananampalataya na kapag gagawa tayo ng ibada, dapat ang sa intention natin, nasa niyat natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabilang buhay, ang Jannah, yun ang dapat ng isang laman ng mananampalataya sa kanyang iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa, ito yung pinangako ng Allah ta'ala sa mga sahaba, ito yung pinangako ng Allah ta'ala sa mga mananampalataya ng mga Muslim. Ayan yung tinutukoy na pagkapakatotoo natin ng as-sidq ma Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang binibigay sa atin ng aral ng Islam kung bakit na kailangan natin magpapakatotoo sa ating pananampalataya sa lahat ng puri ng ibada natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. So napakagandang halimbawa sa mga sahabat, ustads, yung pagpatotoo sa ating pananampalatayang Islam. Na dapat natin, kaya nga sabi ng Allah, pabihudahu muqtadi, sa mga naunang yapak ng mga tao, sa mga propeta, sa mga sahaba, ay dapat tularan natin sila. Sundin natin sila, takhallukan, adaban wa ilma, sa kaugalian, tuka, sa pagkatakot, at sa pagsakripisyo nila, at pagpapakataon nila sa pananampalataya nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jazakallahu khairan, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.